Kabanata 871. Lolo, wala ka bang pinadala para hanapin siya? Bakit wala pa kaming natatanggap na balita? Hindi napigilan ni Selena Kine na magtanong habang papunta sa pamilya Leo. Napangiti si Old Kine, hindi ba't ikaw ang hindi interesado sa binata? Bakit parang mas balisa ka kaysa sa akin? Namumula, tumutol si Selena, hindi ako nagmamadali. Curious lang ako kung saan niya natutunan ang kanyang martial arts. Sige, no need for excuses. Napakabata pa ng binata pero pambihira ang martial arts skills niya, normal lang na ma-attract ka. Nakita na ni Old Kine ang kanyang apo. Natigilan, inamin ni Selena, oo, nahulog ako sa kanya. Siya ang lalaking gusto ko. Nako. Dapat kang mag-ingat kapag inilabas mo ang pusa sa bag, kung hindi, matatakot mo siya, walang magawang umiling si Old Kine. Huminto si Selena, ang kanyang magandang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan, wala akong pakialam. Kapag tumanggi siya, itali ko na lang siya at dadalhin sa Fengyong sect. Nakatango, sinabi ni Old Kine, sa katunayan, siya ay isang promising na panla. Kung aalagaan ng maayos, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi nasusukat. Kung pakakasalan mo siya, sisiguraduhin kong ipaubaya sa iyo ang Fengyong sect. Habang nag-uusap sila, huminto ang sasakyan. Nakarating na sila sa pamilya Leo. Nakakunot ang noo, nagreklamo si Selena, nakakaistorbo ang pagbabalik ni Vice Liu sa bansa at ang pag-host ng isang welcome party. Hindi mo pa rin alam ang proseso ng pag-iisip ni Leong Leo. Matagal na niyang gustong magpakasal sa Fengyong sect. Ang pag-imbite sa atin dito ngayon ay malamang na nangangahulugan na mayroon pa rin siyang ideya, mahinahong sabi ni Old Kine. Tiyak na ayaw kong pakasalan siya, walang pakialam na sabi ni Selena. Nang malapit na sila sa pinto, pinapasok sila ng isang dedikadong staff. Dumating na si Master Kine mula sa Fengyong sect. Sa isang makapangyarihang anunsyo, naghiwalay ang mga tao, lumikha ng landas at tumingin kay Old Master Kine ng may magalang na mga mata. Agad na humakbang si Leong para batiin. Ah, Old Kine, ang iyong presensya ay tunay na nagpapasaya sa aming pamilya Leo. Bulalas niya ng may sigasig. Tinanggal ni Old Master Kine ang kanyang sinabi gamit ang kanyang kamay, huwag mo itong banggitin. Nang makitang naruroon ang lahat, sumenya si Fai sa kanyang ama. Si Leong, huminga ng malalim, dahan-daang ibinahagi ang paksang gusto niya, Master Kine, tulad ng alam mo, sina Selena at Faiz ay dumating na sa edad na maaaring magpakasal. Si Faiz ay palaging may nararamdaman para kay Selena, sa makatuwid. Sumulyap si Master Kine kay Faiz at tumawa, sa katunayan, si Faiz ay isang kahangahangang binata. Binobola mo ako, Master Kine. Marami pa akong dapat pagbutihin. Mayroon lang akong master's degree sa economics mula sa Harvard, at plano kong ituloy ang aking Doctor of Philosophy. Mahinhin na paliwanag ni Faiz. Nakita agad ni Master Kine ang malinaw na pagmamayabang. Nawala ang kanyang ngiti, sumagot siya, Older Leo, huwag kang magalit, ngunit ang mga kwalipikasyong pang-edukasyon lamang ay hindi tumutukoy sa isang tao. Sa totoo lang, may iba na si Selena sa puso niya. Sa paghahayag na ito, ang mga mukha ni na Faiz at Leong ay lubhang nagbago. May iba na siya. Paano ko hindi narinig ang tungkol dito? Tanong ni Leong, awkwardly. Binigyan siya ni Selena ng mabilis na sulyap, sino ang gusto ko, kailangan ko bang i-report ito sa iyo? Hindi, Miss Kine, hindi ko sinasadya iyon. Maging si Leong, na kadalasang hindi mapakali, ay hindi nang ahas na saktan si Selena, nagmamadaling nagdagdag ng ngiti habang nilinaw niya. Lolo, punta tayo doon. Si Selena, kinuha ang braso ng kanyang lolo, at inakay siya palayo. Saglit na naging awkward ang atmosphere. Sino kaya ang maswerteng Ginoo na nanalo sa mga pabor ni Miss Kine? May nagtaka. Tunay nga, ang maging tagapagmana ng Fengyong sect napakalaking karangalan. Umalangaw-ngaw ang isa pa. Ito talaga ay isang kaso ng instant rise to stardom and something to be jealous of. Pagkaalis ni Master Kine, ang mga tao ay hindi napigil ang magsimulang magtsismisan. Lubusang napahiya si Faiz. Pagkatapos ng lahat, ipinagmalaki niya ang tungkol sa nalalapit na pagsasaayos ng kasal, lubos na umaasa na ang lahat ay ilalagay sa bato. Hindi niya inaasahan na tatanggihan niya ito. Tiyan ahat, maghiwa-hiwalay. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Sumimangot si Leong at itinaboy ang mga nanunood na may malungkot na mukha. Ayaw tanggapin ni Feliciano ang sitwasyon, tatay, hahayaan na lang ba natin ang Fengyong sect na tumanggi sa ating alyansa at huwag maghayganti? Nasa ospital pa rin si kuya. Malamig na bamantong hininga si Leong. Of course, we're seeking revenge, just in a different way.
Kasabay nito, ibinulong niya ang ilang tagubilin kay Feliciano, na mukhang nasa sabik. Tunay, mas matanda ang luya, mas maanghang. Hindi nagtagal, dinala ni Feliciano ang isang disipulo mula sa Feng Yung sect, na pinangalan ng Jared, sa harap ni Lito. Mr. Argel, sa tingin mo ba ang galing mo dahil lang natalo mo si Kuya? Maglakas loob akong sabihin, kung may makaharap ka mula sa Feng Yung sect, ang tanging pagpipilian mo ay ang lumuhod. Sabi ni Feliciano na may tahasang paghamak. Binigyan siya ni Lito ng isang mabilis na sulyap at piniling huwag mag-react sa kanyang mga pang-aasar dahil hinulaang niya si Feliciano ay hindi maganda ang iniisip. Napuno ng pagkabalisa si Feliciano nang hindi nakuha ni Lito ang pain. Sigurado siyang lilikha ito ng mga komplikasyon. Noon lang, nakita ng disipulo mula sa Feng Yung sect na si Jared, si Rita at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Bro, ang ganda ng babaeng to. Bulong ni Feliciano. Tumango si Jared, hindi maialis ni Jared ang kanyang mga mata, halos maglaway. Sa katunayan, siya ay napakaganda. Mabilis na gumawa ng plano si Feliciano, alam mo kung ano. Ang kanyang asawa ay isang ganap na talunan, walang trabaho at walang pinag-aralan. Ano? Sayang ang magandang bulaklak na nakaipit sa tumpok ng dumi ng baka. Reklamo ni Jared na hindi nasisiyahan. Tumawa si Feliciano, kung interesado ka, buddy, matutulungan kita. Tingnan mo na lang ang mahahabang legs niya. Isipin mo ang saya ng pagkakaroon niya. Nang marinig ito, mas nalibugan si Jared at dinilaan ang kanyang mga labi, nagtanong, paano ka makakatulong? Tawa ng tawa si Feliciano, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Tulungan mo lang ako, at ihahatid ko ang babaeng ito sa iyong mga bisig. Nag-alinlangan si Jared, ngunit ang mga patakaran ng Feng Yung sect ay mahigpit. Kapag nalaman ni Master, mapapahamak ako. Ikaw ang personal na disipulo ni Master Kine. Paano kanya mapaparusahan dahil sa isang walang kwentang tao? Umiling si Feliciano, bukod dito, hindi magiging masaya si Rita o na ikasal sa isang walang kwentang lalaki. May tiwala ako sa iyo, kapatid, na mapapaligaya mo siya. Nang marinig ang panghihikayat ni Feliciano, nakumbinsi si Jared at tumango, sige. Ano ang kailangan mo sa tulong ko? Simple lang. Napangiti si Feliciano. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan muli ni Feliciano si Lito at mahinang sinabi, Lito, narinig ng kapatid na ito mula sa Feng Yung sect ang iyong mga kakayahan at nais kang homanin ka. Nang makitang nagbubulungan ang dalawa, alam ni Lito na walang silbi si Feliciano. Hindi ako interesado, casual na pag-dismiss ni Lito. Ngumuso si Feliciano, ang Feng Yung sect ay personal na hinahamon ka, at tumanggi ka. Hindi mo ba siya nire-respeto? Tumawa si Lito, hindi. Oh, naiintindihan ko na. Kaya takot ka lang matalo. Mukhang hindi ka lang kulang sa kakayahan, ngunit isa ka ring duwag, umiling si Feliciano at sinadya niyang itinaas ang kanyang boses para marinig ng lahat. Nakatayo si Jared na nasa balakang ang mga kamay, na naglalabas ng aura ng pangangibabaw. Ngumisi siya kay Lito, anak, lalaki ka pa ba kung hindi ka lalaban? Ang iba ay nanunuya din, sobrang hinamon siya, ngunit itong manugang na lalaki ng pamilyang O ay hindi nang ahas na makipagkompetensya. Kawawang Rita, napangasawa niya ang isang walang kwentang duwag. Lito, huwag kang makinig sa kanila. Let's go? Hinailan ni Rita ang kamay ni Lito, ngunit nananatili siyang nakatigil. Mahinahong tumugon si Lito, maaari nila akong insultuhan, ngunit hindi kanila kayang insultuhan. Pagkasabi nito, humakbang siya at tinanong si Jared, ano ang hamon? Tumugon si Jared ng may pang-aalipusta, para sa isang hindi profesional na martial artist na tulad mo, hindi ko ito gagawing mahirap. 3 rounds tayo. Kung nanalo ka ng isang round, panalo ka. Hindi na kailangan, umiling si Lito. 1 round lang. Tumawa si Jared, sigurado ka ba? Matatalo ka sa napakasimpleng paraan. Baka boring ang score para sa lahat. Walang pakialam na sagot ni Lito, hindi ako lumalaban para mapanood ng iba. Lumalaban ako para talunin ang mga kalaban ko. Kailangan mo munang magkaroon ng kasanayang iyon. Ngumisi si Jared at nag-assume ng paninindigan. Malapit mong mauunawaan na mas madali para sa akin ang talunin ka kaysa kumain, inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa likod at nananatiling walang pakialam. Ang duwag siguradong nagsasalita ng malaki. Si Jared, na puno ng paghamak ang mukha, ay biglang sumuntok kay Lito. Umiwas si Lito sa gilid, hinawakan ang palso ni Jared, at hinampes siya ng malakas sa sahig. Bang! Sa isang iglap, bumagsak si Jared sa sahig, na lumikha ng isang malaking hukay. Siya ay natarante, ganap na walang alam sa mga nangyari.
Pakiramdam niya ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan, para siyang malaglag. Si Feliciano, na kanina pa naghihintay na kutsain siya, ay agad na nanigas ang kanyang ekspresyon. Paano ito mangyayari? Isang galaw. Ang disipulo ni Oldkine ay natalo ni Lito sa isang galaw lamang, na nag-iwan sa kanya ng pagkakataong lumaban. Nanginginig sa gulat ang mga mata ng lahat ng sumaksi rito. Tinanggal ni Lito ang kanyang mga kamay, paumanhin, na overestimated kita. Bumaling kay Rita, nagtanong siya, asawa, nasisiyahan ka ba sa iyong asawa? Nagulat si Rita. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang martial arts, nalaman niya mula sa reaksyon ng lahat na si Lito ay tila napakalakas. Nag-aalangan lang siyang tumango. Naiiyak sa tuwa si Charles O, hindi ko inaasahan na ang aking manugang na lalaki ay magiging napakahusay. Hinawakan ni Lito ang kamay ni Rita, nagbabalak na umalis. Tumigil ka. Hinarang ni Feliciano ang daan ni Lito. Kumunat ang noo ni Lito, at ano ngayon? Itinuro ni Feliciano si Jared sa sahig, ano ngayon? Tinalo mo ang isang alagad ng Feng Yung sect hanggang sa ganitong estado, hindi mo ba pananagutan? Hindi nakaimik si Lito, siya mismo ang naghamon sa akin, dapat niyang pasanin ang responsibilidad para sa kanyang mga pinsala. Walang kahihiyang sumagot si Feliciano, hindi ako papayag, ang sparring ay dapat hanggang sa punto ng pakikipag-ugnayan lamang. Kung nasaktan mo ang isang tao, kailangan mong managot. Sa sandaling ito, dinala ni Leong si Old Mankind, humihingi ng paumanhin, Old Mankind, kasalanan ko ang lahat sa kawalan ng seguridad. Inatake ang iyong alagad. Nagdilim ang ekspresyon ng matandang lalaki Kind, sino ang gumawa nito? Ang lakas ng loob nilang magdulot ng kaguluhan dito. Inihiwalay ni Leong ang mga tao, at itinuro si Lito, siya iyon. Ngumisi si Feliciano na may malamig na ngiti, Lito, nasaktan mo ang Feng Yung sect, at hindi ka pakakawalan ni Old Mankind. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagdulot ng gulat sa lahat mula sa pamilya Liu. Nang makita si Lito, unang nagulat si Old Mankind, pagkatapos ay mabilis siyang lumapit sa kanya, binata, sa wakas ay natagpuan na rin kita. Para kaming naghahanap ng karayom sa dayami. Habang nagsasalita, patuloy siyang nakahawak kay Lito na parang natatakot na baka tumakas siya. Lito, bakit ang bilis mong tumakbo noong araw na iyon, hindi ka man lang nag-iwan ng contact number? Hinahanap ka namin ni Lolo. Sumugod si Selena, nakapout. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, iniisip sa kanyang sarili, ikaw ang unang natakot sa akin. Gayunpaman, tiyak na hindi niya sinabi kung ano ang iniisip niya. Ngumiti lang siya at sinabing, nagmamadali kasi ako, kaya medyo mabilis akong umalis. Medyo matagal bago nakapag-react si Leong, naging pangit ang kanyang kutis. Matandang Kind. Kayong dalawa. Magkakilala. Tumugon si Old Mankind ng may ngiping-ngiting, nako, nagkataon lang, sinabi ko sa iyo na may love interest ang apo ko, at ito ang batang ito. Kabanata 872. Ano? Ang taong kinaiinteresan ni Miss Kind ay ang walang kwentang manugang na ito. Ang mga salitang ito mula kay Old Kind ay bumulaga sa lahat. Matandang Kind, nagbibiro ka ba? Paano magiging interesado si Miss Kind sa kanya? Awkward na tumawa si Leong. Malamig na tumugon ang matandang Kind, sa tingin mo ba ay magbibiro ako tungkol sa kasal ni Selena? Leong dubiously retorted, no in respect, but you may not aware, itong si Mr. Argel, una, walang pinag-aralan, pangalawa, walang family background. Sa kahit anong aspeto, hindi siya karapat-dapat kay Miss Kind. Tumango si Feliciano, oo, Old Kind, naloko ba kayo ni Miss Kind ng binatang ito? Edukasyon at background ng pamilya ang ibig sabihin. Ang Feng Yung sect ko ay walang pakialam sa mga walang laman na titulo. Saway ni Old Kind, may alam ba sa inyo? Sinira ng batang kaibigan na ito ang pormasayon ng Feng Yung sect ko sa loob ng 2 minuto, sa inyong mga well-educated, well-bred, sino ang makakagawa nito? Napabuntong hininga ang lahat dahil sa sinabi ng matandang Kind. Sa Zhonghai City, sino ang hindi nakakaalam sa pagbuo ng Feng Yung sect? Maraming mga saya ng mayayamang pamilya ang sumubok na masira ang pagbuo, ngunit lahat ay bumalik na talunan. Ang isipin na may makakasira sa formation sa loob ng 2 minuto ay hindi makapaniwala. Sa isang sandali, nagbago ang kanilang pananaw kay Lito, hindi na ito paghamak na paghamak, ngunit puno ng pagkamangha. Ang ekspresyon sa mukha ni Leong ay naging lubhang madilim, akala niya ay nakikipag-ugnayan lamang siya sa isang walang kwentang manugang, ngunit siya pala ay isang nakatagong martial arts master. Hinawakan ni Selena ang kamay ni Lito, sinabing, hindi ka na makakatakas sa pagkakataong ito.
Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, medyo awkward na sinabi, sa totoo lang, hindi tayo maaaring magpakasal. Bakit? Nalito si Selena. Tumingin si Lito kay Rita sa tabi niya at tumawa, hayaan mong ipakilala kita, ito ang asawa ko. Ano, may asawa ka na? Si Selena ay mukhang nalulungkot. Agad na tumayo si Charles at bumulalas, humihingi ako ng tawad, ngunit huli ka nang dumating. Si Lito ay manugang na ng aking pamilya. Paano nangyari ito? Galit na galit si Selena kaya ipinadyak niya ang kanyang mga paa. Bata kong kaibigan, tunay ka bang kasal? Si Oldkind, na ayaw sumuko, ay muling nagtanong kay Lito. Tumanggaw si Lito, oo. Nako, sayang naman. Bakit hindi mo nahintay si Selena? Labis na pinagsisihan ni Oldkind na pinalo niya ang kanyang dibdib at ipinadyak ang kanyang mga paa. Ano ang ibig mong sabihin sa kawawa? Ang aking anak na babae ay hindi sa anumang paraan mas mababa sa iyong apo, at ang aking pamilyang O ay hindi mas masama kaysa sa Pengyong sect. Hindi natuwa si Charles. Si Oldkind ay puno ng panghihinayang, ganap na ayaw makipagtalo kay Charles. Sa huli, matatanggap na lang niya ang realidad, young friend, although hindi ka pwedeng maging son-in-law ng Pengyong sect ko, at least you have to be friends with me, right? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, hindi mapagpakumbaba o mayabang, syempre. Mabuti naman at uminom tayo. Napangiti si Oldkind sa wakas. Nang makita silang dalawa na magkahawak kamay, lahat ay tumingin kay Lito sa isang bagong liwanag. Sinong mag-aakala na random kaming pumili ng manugang at nakakuha ng ginto? Iha, ang pamilyang O ay talagang biniyayaan ng dobleng kaligayahan. Masayang sabi ni Charles. Hindi napigilan ni Rita ang sarili sa pagtawa, sinulyapan si Selena na napapaligiran ni Lito, at walang pakialam na sinabi, anong kayamanan? Siya ay walang iba kundi isang babaeng hatik. Bata, hinaan mo ang boses mo, huwag mong takutin ang mahal kong manugang. Sabi ni Charles sa mahinang boses. Nakangiti siyang tumingin kay Leong, nako, Mr. Leo, hindi ko alam na ganito pala kabigat ang manugang ko. Humihingi ako ng paumanhin sa anumang abala haha. Namutla ang mukha ni Leong. Gayunpaman, kasama si Oldkind, hindi siya naglakas loob na gumawa ng kaguluhan at maaari lamang umalis ng palihim. Naghanda si Feliciano na umalis kasunod ng kanyang ama, at bumalik sa eksena sina Lito at Oldkind. Tumingin si Oldkind sa kanyang sugatang disipulo at malungkot na sinabi, Jared, ano ba talaga ang nangyari? Bakit mo inistorbo ang batang kaibigan na ito nang walang dahilan? Napuno ng panghihinayang si Jared at agad na lumuhod, Guro, wala talaga akong kasalanan dito, lahat ng ito ay sulsol ng young master na si Leo. Ang daldal mo. Si Feliciano ay sumigaw ng may kasalanan. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Nakita ni Jared na sinusubukan ni Feliciano na sisihin, kaya desidido niyang sinabi kay Oldkind ang buong kwento. Sa sobrang galit ni Rita ay nagdilim ang mukha niya, Feliciano, paano ka nakayuko ng napakababa? Habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, sa matinding hinaing at sa bingit ng pag-iyak, biglang hinawakan ni Lito ang kanyang kamay, huwag kang umiyak, ipaghihiganti kita. Itinuro niya kay Feliciano, napilayan ko ang isang kamay mo, ngunit hindi ka nagpapakita ng pagsisisi. Mukhang kailangan kong pilayin ang isa pa. Nagbago ang mukha ni Feliciano, you dare. Ito ang pamilyang Leo, kung ang kabataang ito ay naghahanap ng kamatayan, siya ay maglalakas loob na lapitan siya. Tumawag si Leong ng grupo ng mga security guard at itinuro si Lito, anak, kung mapahamak mo kahit isang buhok sa katawan ng anak ko, hindi ka makakalabas sa pintuan ng pamilya Leo. Sa pagtingin sa engranding prosesyon, medyo nag-aalala si Rita, napigilan ang kanyang mga luha at sinabi kay Lito, kalimutan mo na lang iyon. Kung actress ako ngayon, hindi ako magiging karapat-dapat na maging asawa mo, isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng mga labi ni Lito. Nang marinig ang mga salitang ito, bumilis ang tibok ng puso ni Rita. Ang pakiramdam ng seguridad, ang pakiramdam ng pagiging protektado, ay nagsimulang natural na lumitaw. Lumingon si Lito kay Oldkind, at sinabing, ito ay isang bagay sa pagitan namin ni Feliciano, hindi mo na kailangang makialam. Tumanggo si Oldkind, naiintindihan ko. Ang mukha ni Leong ay lalong namutla, umaasa siyang may sasabihin si Oldkind, ngunit ngayon ay wala ng pagkakataon. Bata, kung maglakas loob kang lapitan ako, nangangahulugan ito ng pag-uudyok ng away sa pamilya Leo. Nagbanta si Leong na may pangit na mukha. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, isang sigaw ang nanggaling kay Feliciano. Si Lito, sa hindi malamang sandali, ay nakakilos na at nabali ang braso ni Feliciano. Lumingon siya, niyakap si Rita, let's go.
Nagulat sandali si Rita, tumango siya, at masunaring sumunod sa kanya. Dalhin mo siya dali sa ospital, kayong mga walang kwentang walang isip. Tumahol si Leong sa security, nanginginig ang mga ugat sa kanyang noo sa galit, Lito, kahit kunin ang lahat ng mayroon ako, hindi kita bibitawan. Dahil doon, natapos ang party sa isang hindi kanais-nais na tala. Iniwan ni na Selena at Elder Kine ang pamilya Leo. Ah! Napabuntong hininga si Selena. Tumawa si Elder Kine, anong problema? Nagsalita si Selena na may bahagyang pag-aatubili, si Lito ay talagang gwapo ngayon. Ang isang lalaki ay dapat nakatulad niya. Bakit ko pinalampas ang pagkakataon? Tusong tugon ni Elder Kine, kung hindi mo talaga kayang tiisin, maaari kang pumunta at agawin siya. Susuportahan kita ng walang kondisyon. Medyo nalungkot si Selena habang sinabi niya, Lolo, itigil mo na ang pagpapatawa sa akin. Ngunit hinala ko na nagalit si Lito kay Leong, at maaaring magkaroon ng gulo. Walang pakialam na sagot ni Elder Kine, depende iyan sa kung gaano siya kikaya. Ngunit sa pagkakaintindi ko sa binata, hindi siya kikilos ng walang tiwala. Marahil ang nasa totoong problema, ay hindi siya, kundi ang pamilya Leo. Talaga. Si Selena ay medyo naguguluhan. Hehe, hindi ako magkakamali. Makahulugang tumawa si Elder Kine. O pamilya. Noong una ay inakala ni Lito na pagkatapos ipakita ang kanyang alindog, pahahalagahan siya ni Rita. Gayunpaman, mula sa kanilang pag-uwi hanggang sa oras ng hapunan, bahagya niya itong sinulyapan, halatang galit. Si Lito ay lubos na naguguluhan, kaya humingi siya ng payo kay Charles. Sinabi ni Charles, huwag kang manghula sa iniisip ng isang babae. Mas mabuting tanungin siya ng direkta. Naisip ni Lito na may katuturan ito, kung isa sa alang-alang niya na imposibleng hulaan kung ano ang nasa isip nito. Pagkatapos kumain ay bumalik ang dalawa sa kwarto. Hindi na kinausap ni Rita si Lito at diretsong pumunta sa banyo para maligo. Nakahiga si Lito sa sopa, nag-iisip kung paano sisimulan ang pag-uusap mamaya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tunog ng boses ni Rita ay biglang nagmula sa banyo, maaari mo bang kunin sa akin ang pulang damit sa kama? Saglit na natigilan si Lito, naisip niya sa sarili, baka nagbago na ang mood niya. Bumangon siya para kunin ang damit, gayunpaman, nang tingnan niya ang damit na pantulog, natulala siya. Damit ba ito? Para mailarawan ito ng tama, ito ay dalawang strap na nagdudugtong sa dalawang piraso ng tela, at lahat ito ay gawa sa puntes. Naglakad si Lito sa pintuan, kumatok, at nagtanong, sigurado ka bang ito ang isa? Iniabot ni Rita ang kanyang braso sa siwang ng pinto. Ang kanyang balat na puti nyebe ay natatakpan ng mga patak ng tubig, at isang mapang-akit na amoy ng shower gel ang pumuno sa mga butas ng ilong ni Lito. What I wear is none of your business, malamig niyang sabi. Well then, it's none of my business. Ibinigay ni Lito ang damit, medyo nasiyahan sa loob. Bagamat hindi bagay sa akin, nakakapanood pa rin ako. Ngayong gabi, ang aking mga mata ay nasa para sa isang gamutin. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas si Rita. Ang kanyang payat na figure, nakasuot ng maangin na lace slip dress. Ang maapoy na pulang kulay ay nagmukhang puti ng nyebe sa kanyang balat. Tumingin si Lito, tumibok ang kanyang isipan, at siya ay direktang natulala. Kinusat niya ang kanyang mga mata, are you okay? Ilang araw lang ang nakalipas, tinatrato niya siya ng may pinakamataas na depensa, tulad ng pagbabantay laban sa isang magnanakaw. Nakasuot siya ng utmost formal attire. Ngayon, bakit biglang? No problem. Bakit ako magkakaproblema? Umupo si Rita sa kama, itinaas ang isang paa, at nagsimulang maglagay ng moisturizer. Ang kanyang mga aksyon ay likas na nagpapahiwatig, na iniwan si Lito na hindi makapagsalita. Rita, sabihin mo lang. Kung may bagay sa akin na hindi ka komportable, hindi mo na ako kailangang pahirapan ng ganito. Napangiti si Rita, ngayong ikaw na ang pinakamamahal na manugang ng aking ama, saan ako mangangahas na makahanap ng anumang bagay na hindi komportable tungkol sa iyo. Tama, muntik ko nang makalimutan. Nag-uusap kayo ni Miss Kine. I wouldn't dare to offend Peng Yung Sek. Sa pakikinig sa kanyang mapanuksong pananalita, sa wakas ay naunawaan ni Lito. Nagseselos siya. Kaagad, hindi na nag-isip si Lito, nagsimula siyang tumawa. Bakit ka tumatawa? Matigas na tanong ni Rita. Nakangiting tugon ni Lito, walang nangyari sa pagitan namin ni Selena. Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, huwag kang magalit. Kalokohan, why would I care if there's anything between you two? Even if you decide to meet her tonight, I wouldn't mind. Malamig na tugon ni Rita. Ito ang sinabi mo. Tumayo si Lito at naglakad patungo sa pinto.
Kumunat ang noo ni Rita, saan ka pupunta? Tumaas ang isang kilay ni Lito, sa Feng Yung Sek, hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na makipagkita kay Miss Kine? Umalis ka, at huwag ka nang babalik. Tumayo si Rita, tinulak siya patungo sa pinto. Hinawakan ni Lito ang palso ni Rita, tumawa, sabihin mo pa rin na hindi ka galit. Ang selos mo ay nagpapasakit ng ngipin ko. Si Rita, na nahihiya at nagagalit, nang mahayag ang kanyang mga iniisip, ay sumagot, hindi ba ako tama? Bumalik ka ng gabing iyon dahil abala ka sa panliligaw kay Miss Kine. Tumingin sa kanya si Lito na walang imak. Tila napagtanto ni Rita na medyo labis ang kanyang ugali, ngunit ayaw niyang aminin ang kanyang pagkakamali, at mayabang na sinabing, wala akong pakialam, technically tayong mag-asawa ngayon, at kung maglakas loob kang manligaw sa ibang babae, ito ay itinuturing na pagtataksil. Hindi inaasahang itinaas ni Lito ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang ulo, syempre, alam ko iyon, mahal na asawa. Namula ang mukha ni Rita nang itinulak niya ang kamay niya. Boring, huwag mo akong hawakan. Itinulak siya ni Lito sa sopa na tumatawa at mapaglarong, nagsumikap ka ngayon, misis. Hayaan mo akong magpamasahe. Sino bang may gusto sa'yo na? Bago natapos ni Rita ang kanyang pangungusap, ang kamay ni Lito ay nasa balikat na niya. Ang pakiramdam ng relaxation ay kumalat sa kanyang katawan, agad na pinatahimik ang anumang karagdagang mga salita mula kay Rita. Kabanata 873. Kinabukasan, ang Zhonghai City ay nagngangalit sa pananabik. Ang pamilya Liu ay gumawa ng isang deklarasyon na handa silang isulong ang kalahati ng kanilang mga ari-arian ng pamilya upang gumamit ng isang martial arts master upang talunin si Lito. Kalahati ng mga ari-arian ng pamilya Liu, tiyak na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon, ang taong kukunin nila ay tiyak na magiging top-notch. May problema ang manugang ng pamilya O. Ang usapin ay agad na naging usap-usapan, lahat ay sabik na naghihintay na masaksihan ang engranding palabas. Talagang walang awa si Leong Leo, sukdulan ito. Sa tingin ba niya ako, si Charles O, ay pushover? Agad na kinuha ni Charles ang kanyang telepono. Itay, hindi mo na kailangang gumawa ng anuman, walang pakialam na sabi ni Lito. Pero paano kung kumuha sila ng eksperto? Ano ang gagawin natin? Si Charles ay labis na nag-aalala. Humigop ng tsaa si Lito, wala akong pakialam. Hindi pa rin mapakali si Charles, palaging may mga taong mas mataas kaysa sa iyo at laging may langit sa kabila ng langit. Hindi ka dapat masyadong kumpiyansa, mas ligtas para sa akin na kumuha ng karagdagang kamay. Hindi siya pinansin ni Lito, piniling humigop ng kanyang tsaa ng maluwag sa halip. Maganda ang suot, naglakad si Rita na may dalang maliit na bag sa kanyang likod. Matapos mamasahe ni Lito kagabi, siya ay nagkaroon ng bihirang magandang pagtulog sa gabi. Maaga sa umaga, siya ay mukhang masigla, nagliliwanag at refresh. Pupunta ako sa kumpanya. Napatingin siya kay Lito. Tumango si Lito bilang tugon. Hindi pa rin umaalis si Rita, tila naghihintay sa kanyang sasabihin, at medyo hindi siya nasisiyahan. Biglang napagtanto ni Lito ang kanyang hinihintay at sinabing, I'll pick you up tonight. Okay. Nasiyahan sa kanyang sagot, si Rita ay kontentong umalis. Tumawa si Chawalo sa isang makabuluhang paraan at sinabing, Lito, magaling. Tingnan mo ang magandang kalagayan ng babaeng ito. Salamat sa iyo. Nasanay na si Lito sa direktang paraan ng kanyang biyenan, sumagot lang siya, ang pakasalan si Rita ay aking pagpapala. How, buti naman. Nang makita ang pagmamahalan sa pagitan ng kanyang anak na babae at manugang, tumawa si Charles. Samantala, sa tirahan ng Leo. Isang payat, matangkad na lalaki, nakasuot ng punit-punit na itim na damit, dahan-daang lumapit at tumayo sa harap ng mansyon ng Leo. Sino ka? Huwag kang magtagal dito. Tumayo ang gatekeeper at sumigaw. Dahan-daang itinaas ng lalaking nakaitim ang kanyang ulo, na mamaos ang boses, sabihin mo kay Leong na nandito ako para sa assignment. Nang marinig ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng gatekeeper, at mabilis niyang kinuha ang telepono para ipaalam kay Leong. Hindi nagtagal, personal na lumabas si Leong kasama ang kanyang dalawang anak na lalaki na sumusunod sa likuran. Napakagaling ng batang iyon. Sigurado ka bang matatalo mo siya? Tinanong ni Leong ang lalaking nakaitim, mukhang may pag-aalinlangan. Oo, mukha kang pulubi, may sakit na mukha. Hindi ka naman mukhang master, panunuya ni Faiz. Hey, kayong mga mayayaman, laging minamaliit ang iba. Ngumisi ang lalaking nakaitim. Si Faiz ay hindi nasisiyahan, insolent. Paano mo nasabi ang ganoong bagay? You hound? Dare mock me. Habang humihina ang kanyang boses, ang lalaking nakaitim ay mabilis na lumapit, hinawakan si Faiz sa lalamunan at itinaas siya sa sahig.
Isang grupo ng mga security guard ang sumugod, bitawan mo siyang master. Isang grupo ng mga walang kwentang aso. Napangisi ang lalaking nakaitim. Sa pagindayog ng kanyang kamay, isang itim na talim ng chi ang bumaril, na nagpabagsak sa lahat ng mga gwardya. Nang nasaksihan ito, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Leong, talaga master, ang kabastusan ko. Ha! Ang lalaking nakaitim ay malamig na tumawa, ibinagsak si Faiz sa sahig. Saglit na umubo si Faiz, lumalayo sa lalaking nakaitim na puno ng takot ang mukha. Palibhasa'y hawak ng lalaking nakaitim, kahit na tila wala siyang balak na pumatay, tila bumabalot sa kanyang buong katawan ang masamang aura ng napipintong kamatayan. Maaari ko bang malaman ang marangal na pangalan ng master? Masayang tanong ni Leong. Walang pakialam na sumagot ang lalaking nakaitim, Hui. Anong klaseng pangalan yan? Bumantong hininga si Faiz, ngunit sa lahat ng katapangan niya, hindi siya nang ahas na sabihin iyon ng malakas. Pakiusap, Master Hui. Magiliw siyang inanyayahan ni Long sa loob. No need, I'm only here to make a business transaction. Tinatalo ko ang taong binanggit mo, at ayon sa kasunduan natin, binigay mo sa akin ang pera, walang emosyong sabi ni Hui. Nagulat si Leong, ang kanyang mga mata ay naging mabangis, kung mapapatay mo siya, maaari kong taasan ang bayad. Si Hui, na ikinunot ang sulok ng kanyang bibig, ay sumagot, walang sinumang nahulog sa aking mga kamay ang nabubuhay. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Leong at sumagot sa paraang may pagpapahalaga, ako ay umaasa sa iyo, Master. Halika, dalhin ang deposito. No need for that, I will come and collect the money after I've killed him. Hui spoke as if discussing a matter of course, then drift away. Hindi nagtagal, ipinakalat ni Leong na nakahanap na siya ng master na hamanin si Lito. Sa loob ng bakuran ng Feng Yong Sek. Mabilis na pumasok si Selina, nakipag-usap kay Old Kai na humihigop ng tsaa, Lolo, may balita na si Leong ay kumuha ng master na tinatawag na Hui. Ito ay isang kakaibang pangalan, hindi ko pa ito narinig kailanman. Ano? Hui. Nanginginig ang kamay ng matandang Kain, na may hawak ng purple sun teacup, sa pagbanggit ng pangalang iyon. Napakakapangyarihan ba ng taong ito? Tanong ni Selina na may pagkamausisa. Siya ay tinatawag na Hui, kilala rin bilang ghost ng damit sa mundo ng martial arts. Siya ay may kilalang reputasyon sa pagiging isang mamamatay tao na mersenaryo, kumikilos para sa pera anuman ang edad, kasarian o kahinaan ng target. Malungkot na wika ni matandang Kain. Mukhang naiinis, nagtanong si Selina, bakit wala pang nakakaalis sa gayong walang prinsipyong tao. Umiling ang matandang Kain, ang lalaking ito ay mailap, at napakahusay. Sinubukan ng maraming mga master na paksain ang banta na ito sa lipunan, ngunit walang nakabalik na buhay. Nang marinig ito, nanginginig si Selina, nakakatakot siya. Napabuntong hininga ang matandang Kain, kung ibang tao iyon, ayos lang si Lito. Pero pagharap kay Hui, mukhang delikado. Kapag nakalock si Hui sa isang target, siya ay walang humpay na parang ahas, hindi sumusuko hanggat hindi niya naabot ang kanyang layunin. Talagang nakakatakot. Nang marinig ito, tumibok ng takot ang puso ni Selina. Sa hapon, pumunta si Lito sa kumpanya para sunduin si Rita mula sa trabaho. Pagkatapos ng nangyari sa pamilya Liu, wala nang nang-ahas na maliitin siya. Si Rita ay tila nasa mabuting kalooban, na may ngiti sa kanyang mukha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagbaba nila ng building ay may human-ong sports car sa harapan nila. Bumababa si Selina sa kotse at kinaladkad si Lito palayo. Anong nangyayari? Tanong ni Lito. Malaking bagay, sumama ka sa akin, sasabihin ko sa iyo, nagmamadaling sagot ni Selina. Si Lito ay likas na tumingin pabalik kay Rita, sigurado, ang kanyang mukha ay umasim na. Bakit ka nakatingin sa akin? Kailangan ka nila para sa isang mahalagang bagay. Napabuntong hininga si Rita at sumakay sa kanyang kotse, pinaandar ito. Walang imik si Lito, nakatingin kay Selina, palagi mo akong pinupukaw ng gulo, galit na naman siya. Umiling si Selina, hindi ngayon ang oras para sabihin ito, magsimulang gumalaw. Kinuha ng pamilya Liu si Hui para harapin ka. Si Hui na ito ay lubhang mapanganib, kaya umalis ka na. Bahagyang ngumiti si Lito, nagmadali ka para hanapin ako, para lang dito. Tumango si Selina, hindi mo ba iniisip na seryoso ito? Umiling si Lito, hindi, ayoko. Umuwi ka na, hindi mo na ako kailangang alalahanin. Si Selina, desperado, ay ipinadyak ang kanyang paa, na mukhang bigo, kaya mo, ngunit huwag mag-overestimate sa iyong sarili. Si Hui na ito ay tinatawag ding Ghost in Clothes, isang profesional na hitman. Naiintindihan ko, salamat sa pag-aalala mo.
Bahagyang ngumiti si Lito, at tumalikod para umalis. Bakit ba ang tigas ng ulo niya? Hindi nakaimik si Selena. Bumalik si Lito sa tahanan ng pamilya O, kung saan siya ay sinalubong ng sorpresa ni Charles. Hindi mo ba susunduan si Rita? Bakit ka bumalik mag-isa? Hindi ba siya bumalik? Nagpakita rin si Lito ng pahiwatig ng pagkagulat, lohikal na dapat ay nauna sa kanya si Rita. Umiling si Charles, siguro nagkaroon ng biglaang issue sa kanyang kumpanya, karaniwan na iyon. Tumanggaw si Lito, ngunit nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nag-dial kay Reese. Hindi nagtagal ay sinagot ang tawag. Hey! Ang unang narinig niya ay ang malamig na sarkastikong tawa ni Feliciano. Kumunat ang noo ni Lito, nasaan si Rita? Sumulyap si Feliciano kay Rita na nakagapos ang mga kamay at paa sa malapit, inilagay ang telepono sa harap niya, hinahanap ka ng asawa mo. Nabulunan si Rita, puno ng takot ang boses niya, Lito. Inalis ni Feliciano ang telepono, tumawa ng masama, hindi mo inaasahan ito, hindi ba? Si Lito ay nagyayelo, kung maglakas loob kang maglagay ng daliri sa kanya, ipapalibing ko ang buong pamilyang Leo kasama nila. Tumikim si Feliciano, ang galing mo talagang magsalita. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan sa ngayon. Pagkatapos mong mamatay bukas, magpapakasaya ako sa kanya. Ang oras, lugar. Sinimulan ni Lito. Natigilan sandali si Feliciano, pagkatapos ay mabilis na naunawaan, diretso ka, ngunit sa pagkakataong ito, mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Sa tanghali, besan, ang lugar na ito ay sapat na pribado. Okay, mataimtim na pagtibay ni Lito. Nais ni Feliciano na magsaya pa, ngunit direktang ibinaba ni Lito ang telepono. Nagpakita siya ng malungkot na ekspresyon, na sumisigaw ng banta, bukas, sa wakas ay makakaganti na ako. Lito, gusto kong masaksihan ng sarili kong mga mata ang iyong miserableng kamatayan. Matapos tapusin ang tawag, hinanap ni Lito si Charles. Dad, late na nagtatrabaho si Rita sa kumpanya, parang naghihila siya ng all-nighter, sasamahan ko siya. Ayaw ni Lito na mag-alala siya. Nang walang labis na pag-iisip, medyo nasiyahan si Charles sa matibay na ugnayan sa pagitan ng kanyang manugang at anak na babae, at tumanggaw ng may malaking ngiti, sige. Agad na lumabas ng bahay si Lito. Kinabukasan, tulad ng ipinangako, dumating siya sa basehan. Sa hindi inaasahan, naisip niyang walang tao sa basehan, ngunit mukhang abala ito sa mga tao. Lumalabas na ang pamilya Leo ay aktibong nagpapakalat ng balita, lahat para sa kapakanan ng pagpapanumbalak ng mukha na nawala sa kanila noong araw na iyon. Si Leong ay nakaupo sa isang marangyang upuan, nagsisisi na nakatingin kay Lito, binata, tikman ang iyong mga huling sandali. Hindi siya pinansin, dirdiretsong naglakad si Lito patungo kay Wuyi. What? Acting cool even at this time, let's see how you cry later on. Malamig na komento ni Feliciano. Kaya ikaw si Lito. Lumingon si Wuyi, sumulyap kay Lito na tila bigo. Tumanggaw si Lito. Nakataas ang isang kilay, nagkomento si Wuyi, parang ikaw ay isang tao ng kaunting salita, gusto ko ang mga tahimik na tao. Sana kapag nasa deathbed ka na mamaya, hindi ka masyadong madaldal. Si Lito ay patuloy na tumingin sa kanya ng walang kibo, masyado kang nagsasalita. Nagulat si Wuyi, ito ang unang pagkakataon na may nagsabi ng ganyan sa akin. Kung gayon, tapusin na natin ito ng mabilis. Mukha siyang relaxed, tila hindi sineseryoso si Lito. Hindi niya alam, wala na sa pasensya si Lito. Bigla siyang gumalaw sa isang iglap, lumitaw sa harap ni Wuyi, at sinuntok siya. Boom! Napakalakas ng puwersa na tila niyayanig ang buong bundok. Gaya nga ng sinabi ko, masyado kang madaldal. Walang pakialam na sabi ni Lito, nakatingin sa malaking hukay na lumitaw sa kanyang harapan. Para kay Wuyi, naging alikabok na siya. Kabanata 874. Sa puntong ito, ang mga ekspresyon ng lahat ay lumampas sa pagkabigla. Si Leong, tulad ng isang dumbstruck na tandang, ay sinamantala ang pagkakataon ng hindi pinansin ni Lito, at agad na tumakbo. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit sina Master Kain at Selena, na sinundan ng 12-dosenang mga miyembro mula sa Fengyong sect. Lito, okay ka lang? Tanong ni Selena. Umiling si Lito, bakit lahat kayo naparito? Sumulyap si Master Kain sa kanyang apo, sinabing, itong babaeng ito, si Selena, ang nag-aalala sa iyo. Nagmakaawa siya at hinikayat akong dalhin ang mga tao para tumulong. Namumula ang mukha ni Selena, inikot ang kanyang mga mata, Lolo, hindi ba tayo pumayag na huwag sabihin sa kanya? Tumawa si Master Kain, nakatingin kay Lito, well, hindi pa ba nagsisimula? Umiling muli si Lito, tapos na. Tapos na.
Balita ko magsisimula ng alas 12, 5 minuto na lang. Sabi ni Master Kai na may pagtataka na tingin. Tuwang-tuwang sinabi ni Selena, kung tapos na talaga, at buhay ka, ibig sabihin nanalo ka na. Nakangiti si Lito, ngunit hindi nagsasalita. Tumingin si Master Kai sa paligid, nasaan si Wuyi? Bakit ang bilis niyang umalis? Itinuro ni Lito ang malaking hukay sa lupa, nandyan siya. Kung titingnan mong mabuti, baka makakita ka ng ilang mga piraso. Si Master Kai ay agad na lumakad sa gilid ng hukay at tumingin ng malapitan. Biglang nagbago ang ekspresyon niya, ginawa mo ba to? Tumango si Lito. Huminga ng malalim si Master Kai, parang nagkamali ako, minaliit ko ang iyong kakayahan. Tumingin si Selena kay Lito ng may paghanga, kaya, patay na si Wuyi. Sa pagpatay sa gayong kontrabida, hindi ka ba naging bayani? Walang pakialam si Lito sa mga ito. Ang pinakakinakaabalahan niya ngayon ay ang iligtas si Rita. Master Kai, may aasikasuhin ako, aalis muna ako. Tumalikod si Lito at umalis. Sa sambahayan ng Leo. Huwag kang tatayo lang dyan, lahat bantayan ang main gate, huwag papasukin ang sinuman. Inutusan ni Leong ang kanyang mga tauhan. Dad, paano kung hinahanap tayo ng batang iyon? Kahit si Wuyi ay hindi katugma sa kanya, hindi ba tayo tapos pagkatapos? Si Feliciano ay mukhang takot na takot. Tumanggi akong maniwala, sa sikat ng araw, kung ano ang maaari niyang gawin sa atin. Sabi ni Leong, pinipigilan ang kanyang takot. Sa sandaling iyon, sinipa ang pangunahing gate, at dahan-daang pumasok si Lito. Mahigit 100 tao ang hamarang sa kanyang daraanan, hindi niya sila pinansin at mabilis na hinarap sila. Namutla ang mukha ni Leong, ano ang gusto mo, Mr. Argel? Mahinahong sinabi ni Lito, nandito ako para kay Rita. Hanggat ipinangako mo na hindi mo kami sasaktan, si Rita ay natural na magiging ligtas. Kung hindi, hey, ang kanyang katapusan ay magiging napakahirap. Mabangis na pagbabante ni Leong. Mahinahong sinabi ni Lito, alam mo ba ang pagkidnap, hindi ba? Malamig na sinabi ni Leong, hinihila ang stunt na ito kasama ko. Sa loob ng lungsod na ito ng Zhonghai, walang koneksyon na hindi ko malutas, ako si Leong Leo. Bahagyang ngumiti si Lito, inilabas ang kanyang mobile phone at sinabing, Master Mark Chin, narinig mo ang lahat ng ito, hindi ba? Sa kabilang dulo, tumugon si Mark Chin, dahil ganito ito, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin. Ako na ang bahala sa mga awtoridad ng Zhonghai City. Nagbago ang mukha ni Leong, sino ang kausap mo? Tumawa si Lito, hindi mo kailangang alalahanin ang iyong sarili tungkol dyan. Iminumungkahi kung simulan mo nang mag-alala tungkol sa sarili mong sitwasyon. Ibinaba niya ang kanyang paa kay Feliciano, iniipit siya sa lupa. 2 beses mo na akong ginulo. Nabali ko ang magkabilang braso mo. Kawan na yan. Pero inagaw mo si Rita. Yan, sa libro ko, hindi mapapatawad. Umiyak si Feliciano, huwag mo akong patayin. Masyadong madali ang pagpatay sayo. It's better to let you wish for death. Walang pakialam na nagsalita si Lito at diretsyong napilayan ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay ibinaling ni Lito ang kanyang tingin kay Leong, na sa sobrang takot ay patuloy siyang umaatres. Huwag kang gagalaw, baka mapatay ko siya. Biglang lumitaw si Faiz, ang isang kamay ay mahigpit na humawak sa leeg ni Rita, ang isa naman ay may hawak na baril sa kanyang leeg. Nagdilim ang mukha ni Lito at huminto siya sa kanyang mga hakbang. Faiz scoffed, hindi ko inaasahan ito, tama. Paano ang isang mayamang pamilya na tulad natin ay kulang sa paghahanda? Gaano ka man kakulit, malalampasan mo ba ang baril? Huwag mo siyang sasaktan. Malamig na tinitigan ni Lito si Faiz. Ngumisi si Faiz, tanggalin mo muna ang isang braso mo, kung hindi, babarilan ko na. Hindi, huwag kang makinig sa kanya. Nanginig si Rita, na sinasabi na sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang pag-alis ng braso ay kapareho ng pagpapakamatay. Tumahimik ka, kawawa ka. Ang daliri ni Faiz ay handa nang hilahin ang gatilyo. Fine, babaliin ko ang sarili kong braso. Itinaas ni Lito ang kanyang kanang kamay at sa isang mabilis na paggalaw patungo sa kanyang kaliwang balikat, ang kanyang braso ay bumagsak. Wala ka bang isip? Paus na napasigaw si Rita, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Si Faiz ay nagpakawala ng walang awa na tawa, itinulak si Rita, at itinutok ang baril kay Lito, lumuhod ka. Walang pakialam na sinabi ni Lito, maaari mong subukang bumaril. Sa tingin mo hindi ako mangangahas. Kahit napatayin kita, madaling mapawi ng pamilya Leo ang resulta. Hindi nagatubili si Faiz na hilahin ang gatilyo. Sa sumunod na segundo, nawala si Lito sa kanyang kinatatayuan at agad na nasa gilid ni Faiz, na sinipa ang kanyang mukha.
Si Vice ay itinapon, at ang kanyang baril ay nahulog sa sahig. Kinuha ni Lito ang baril at itinutok ito sa templo ni Vice. Namutla si Vice sa takot at nagdaldalan, huwag mo akong patayin. Malamig na tumawa si Lito, ano sa palagay mo? Ikaw brat, bitawan mo ang anak ko. Tumawag na ako ng pulis, kung maglakas loob kang lapitan siya, kasama ang mga koneksyon na mayroon ako, maghanda na gugulin ang natitirang mga araw mo sa kulungan. Galit na umuungal si Leong. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, hinailan ni Lito ang gatilyo. Bang! Bang! Dalawang putok ng baril, at dumudugo ng husto ang mga binti ni Vice. Sumigaw siya sa matinding paghihirap, nagmumura, patay ka. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga opisyal na nakasuot ng simpleng damit ang pumasok sa tahanan ng pamilya Liu. Ipinakita ng pinuno ang kanyang ID, I heard there's some trouble here. Opisyal, natutuwa akong makita ka. Ang manggugulo ay ang binatang ito, nakapasok sa bahay ng kung sino-sino at binaril pa ang anak ko. Ganti ni Leong. Sumulyap ang opisyal kay Leong, ikaw si Leong Liu. Nang marinig ito, natuwa si Leong. Mukhang kilala siya ng opisyal. Medyo nakasimangot siyang tumugon, oo, ako iyon, matandang kaibigan ako ng ilan sa iyong mga kasamahan. Bilasan mo at ilayo mo ang batang ito, siguraduhin mong mabigat ang sentensya. Ang opisyal ay nanunuya, na nag-utos sa kanyang mga tauhan, kunin mo siya para sa pagtatanong. Kaagad, si Leong ay nakaposas. Natarante siya at sinabing, opisyal, hindi ba ito isang pagkakamali? Bakit mo ako hinuhuli? Malamig na sagot ng opisyal, ikaw ay pinaghihinalaang ng kidnap. Mayroon kaming matibay na ebidensya. Ano ba talaga sa tingin mo ang mali namin? Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang cellphone at nagpatugtog ng recording. Iyon ang unang pag-uusap sa pagitan nila ni Lito, na ibinigay ni Mark Chin sa pulisya. Nang marinig ang recording, ang mukha ni Leong ay naging mas mapatla kaysa sa papel. Hindi siya nakaimik. Sumulyap ang opisyal kay Lito at magalang na sinabi, ikaw si Mr. Lito Argel, tama. Magtiwala ka, haharapin namin ang bagay na ito. Tumanggaw si Lito, salamat. Pagkatapos ay inilahad niya ang kamay kay Rita, umuwi na tayo. Medyo namumula pa ang mga mata ni Rita. Tumanggaw siya at inilagay ang kanyang kamay sa palad ni Lito, pinayagan itong pangunahan siya. Huwag mong palampasin ang iyong pagkidnap sa iyong ama kapag nakauwi ka na, sabi ni Lito kay Rita habang pabalik. Salamat, sabi ni Rita sa mahinang boses. Yung braso mo. Pumunta muna tayo sa ospital. Tumawa si Lito, ang maliit na pinsalang ito ay wala sa akin. Huminto siya, at sinabing, you're welcome. Nangyari ang buong bagay na ito dahil sa akin. Buti na lang, naging mas takot ito kaysa sa isang sakuna. Huwag kang mag-alala tungkol sa Liu family, may hahawak sa kanila. Napatingin si Rita kay Lito nang may pagtataka. Ang pamilya Liu ay malalim na nakaugat sa Zhonghai City, sino ang makakahawak sa kanila? Kinabukasan, habang nag-aalmusal, si Charles ay nakatanggap ng tawag at tuwang-tuwang bumulalas, alam mo ba? Ang negosyo ng Liu family ay nasamsam, inakusahan ng pag-iwas sa buwis at pandaraya. Maging ang mga nakaraang maruruming gawa ni Leong Liu ay nalantad na lahat. Siya ay gugulin sa buong buhay niya sa bilangguan. Talaga. Gulat na bulalas ni Charles, walang malay na sumulyap kay Lito. Sumimsim si Lito ng soy milk, nagkunwaring walang alam ngunit walang pakialam na sinabi, what goes around comes around. The time has come. Tumanggaw si Charles, ngumisi, anak, mabuti ang sinabi. Napakagandang balita ito, dapat nating ipagdiwang. Magbubukas tayo ng magandang bote ng alak sa tanghalian. Biglang parang may naalala si Charles, at tinampal ang kanyang noo, muntik ko nang makalimutan ang isang mahalagang bagay. Hindi pa kayo nakakapagrehistro para sa kasal. Dahil nagkakasundo kayong dalawa, dapat kunin ninyo ang inyong sertipiko ngayon. Nagpalitan ng tingin si Rita at Lito, parehong natigilan. Tatay, ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng isang magandang araw, hindi natin ito mamadaliin, nagmamadaling nakahanap ng dahilan si Rita. Inilabas ni Charles ang tradisyonal na almanac, nasuri ko na, ngayon ang maswerteng araw na angkop para sa pagpapakasal. Mas mabuting kumuha ng isang mapalad na araw pagdating nito. Bilasan mo. Hindi pwede. Namula si Rita sa pagmamadali. Ang mukha ni Charles ay naging malungkot, malungkot na bumulong-bulong, anong ibig mong sabihin na hindi? Sinusubukan mo bang gawin akong galit? Kapag sinabi kong hindi, ibig kong sabihin ay hindi. Tumayo si Rita sa galit, at nagmamadaling umatras pabalik sa kanyang kwarto. Galit na galit si Charles kaya nawalan siya ng gana sa pagkain. Tatay, kailangan mong bigyan ng oras si Rita, payo ni Lito.
Ikinaway ni Charles ang kanyang kamay. Huwag mong ipagtanggol ang walang utang na loob na babae para sa akin, puputulin ko ang lahat ng relasyon sa kanya. Mula ngayon, ikaw ang aking nag-iisang anak. Lito. Dad, sinasabi mo lang ba yan sa galit? Hindi nakaimik si Lito. Itinabi ni Charles ang kanyang mangkok at mga chopstick, at napahagulgol. Pagbalik sa kwarto, nakita ni Lito si Rita na nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay puno ng pula. Pasensya na, hindi naman sa may tutol ako sa iyo, hindi lang ako handa, naaawang pakiusap ni Rita sa kanya. Kapag ang isang kagandahan ay lumuha, sinong lalaki ang makakalaban? Ngumiti si Lito at sinabi, okay lang, ginagawa lang natin ang ating mga tungkulin pagkatapos ng lahat. Sa loob ng ilang araw, matatapos na ang lahat. Ang mga salita ni Lito ay tumatak sa puso ni Rita. Noon lang niya napagtanto na malapit nang umalis si Lito. Sa kanyang pagtataka, unti-unti niya itong tinanggap, nasanay pa nga sa presensya nito. Bigla siyang tumayo at itinuro si Lito, impake mo ang mga gamit mo. Natarante si Lito, para saan? Binuksan ni Rita ang aparador at sinabing, maglalakbay tayo. Natagpuan ni Lito ang kakaibang ito, bakit ang biglaang pagnanasa na maglakbay? Upang maiwasang magalit sa aking ama, at gusto ko ring lumabas saglit, walang pakialam na sabi ni Rita. Sa pagmumuni-muni, napagtanto ni Lito na makatuwirang maglaan sila ng ilang oras na magkahiwalay, na nagpapahintulot sa mag-ama na lumamig. Hindi nagtagal ay nag-impake na sila ng kanilang mga gamit. Nang hindi nagpapalam kay Charles, andoon na sila sa kalsada. Kabanata 875. Nagmaneho si Rita patungo sa kalapit na lungsod, sa wakas ay huminto sa labas ng isang vacation hotel. Nilabas niya ang phone niya at tumawag. Mahal, nandito na ako. Pwede bang lumabas ka at makipagkita sa akin? Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas sa hotel ang isang dilag na nasa early 20s, nakasuot ng puting damit. Bumaba si Rita sa sasakyan at magiliw na nagyakapan ang dalawa. Mabahong babae, sa wakas ay naisipan mong puntahan ako. Ilang beses na kitang pinalabas at palagi mong sinasabi na masyado kang abala. Ano ang nagpalaya sa iyo ngayon? Napahalakak ang dalaga. Napangiti si Rita. Nagkataon na may libreng oras ako nitong 2 araw. Pagkatapos, lumabas si Lito sa kotse. Nagtataka namang tumingin sa kanya ang dilag. Since when you hire a chauffeur? Hindi naman. Medyo napahiya si Rita. Then who's this? Yung bodyguard mo. Parang hindi. Ang kagandahan ay mukhang medyo nalilito. Pagkatapos, sa pagtingin sa ekspresyon ni Rita, bigla siyang nagulat. Huwag mong sabihing boyfriend mo siya. Saglit na nawala ng masabi si Rita. Medyo komplikado ang sitwasyon, sasabihin ko sa iyo mamaya. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Lito na nagsasabing, ito ang aking kasama sa kolehiyo, si Linlin Song. Isang magalang na ngiti ang ibinigay ni Lito. Hello, ako si Lito. Sumulyap si Linlin kay Lito nang may kainahinala, pagkatapos ay bumalik kay Rita. Nagkukunwaring walang alam, tumungo si Rita patungo sa hotel. Nang malaman ko na pupunta ka, nag-order ako ng pinakamarangyang sweet para sa iyo. Tama ba ang iyong kapatid? Hinawakan ni Linlin ang kamay ni Rita, nagmamalaki na nagsalita. Tumawa si Riz, na nagsasabing, salamat, Miss Song. Pagdating nila sa suite, kinaladkad ni Linlin Song si Rita papunta sa kwarto, isinara ang pinto, mga kamay sa kanyang balakang, at hiniling, mabahong babae, dali, sabihin mo sa akin, sino ang lalaking iyon para sa iyo? Walang masamang sabihin sa iyo, ngunit talagang hindi ka makapagsalita tungkol dito. Napabuntong hininga si Rita, at lubusang ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanyang malapit na kaibigan. Nang marinig ito, natigilan si Linlin, hindi ako makapaniwala sa iyo, kahit na umabot pa sa isang sham marriage. Ngumuso si Rita, ano ang malaking bagay? Isang misteryosong ngiti ang ibinigay ni Linlin, so, ibig sabihin, magkasama kayong matulog tuwing gabi. Namula ang mukha ni Rita, hindi, natutulog siya sa sopa. Hehe, pero nasa iisang kwarto pa rin kayo, ang labo. Sa kaakit-akit mong figure, at kayong dalawa lang, may nangyari bang hindi inaasahang pangyayari? Tanong ni Linlin na may chismosang tono. Naiiritang tugon ni Rita, ikaw na mabahong babae, palaging iniisip ang ganyang dilaw na basura, wala kaming ginawa. Mukhang dismayado si Linlin, totoong lalaki ba siya? Kaya niyang pigilan ang sarili niya kahit nasa kwarto mo siya. Kung lalaki ako, hindi ako makakalaban, tingnan mo na lang yung devilish figure mo, sok-sok. Habang nagsasalita siya, inabot niya at hinawakan. Ikaw bastos na babae, ang lakas ng loob mong hawakan ako ng ganyan, hahawakan din kita. Gumanti ng pag-atake si Rita.
Nagsimulang mag-away ang dalawang babae. Sa sala, nakikinig si Lito sa tawanan ng dalawang babae, pakiramdam na walang magawa. Tumalikod na siya para umalis, nagbabalak na maglakad-lakad. Ngayon lang, narinig niya mula kay Rita na ang resort hotel na ito ay binuksan ng ama ni Linlin Song. Mayroon itong shopping mall at isang entertainment city, medyo maluho. Walang layunin siyang naglalakad sa lobby, at nakita niya ang isang sports car na nakaparada sa pasukan. Lumabas sa kotse ang isang binata na may hawak na bulaklak. Casual niyang inilabas ang isang stack ng banknotes at ibinato sa may pinto, linisin mo ang kotse. Tuwang-tuwang tumango ang gwardya, Yumiko, sigurado ka. Pumasok siya, inayos ang kanyang make-and-tab na hairstyle sa harap ng salamin. Tinitingnan niya ang 79 na pulang rosa sa kanyang mga braso, na nagpapakita ng nasisiyahang tingin. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang mantsa sa kanyang perpektong puting sneakers at agad na sumimangot. Ikaw, halika at linisin mo ang sapatos ko. Tinuro niya ang pinakamalapit na si Lito. Kumunat ang noo ni Lito, hindi siya pinapansin. Bingi ka ba? I asked you to clean my shoes. This is your tip. Naglabas siya ng isa pang stack ng pera mula sa kanyang bulsa. Walang pakialam na sumagot si Lito, wala ka bang mga kamay? Natigilan ang binata, dumilim ang mukha, dare you talk to me like this? You're new here? Ha? Maya-maya lang, tumakbo ang manager ng lobby, nakangiting humihingi ng paumanhin, Young Master Tang, nandito ka na. Tumingin si Sobos Tang kay Lito, malamig na nagsalita, Manager Zhang, itong bagong empleyado mo ay walang pag-unawa. Sabihin mo sa kanya na umalis. Sumulyap si Manager Zhang kay Lito, ang lalaking ito ay hindi server sa aming hotel. Ngumisi si Sobos Tang, hindi waiter, baka nakalusot siya dito. Tinanong ni Manager Zhang si Lito, Sir, isa itong pribadong resort, hindi basta-basta pwedeng pumasok ng kahit sino. Please, umalis ka kaagad. Walang pakialam na tumugon si Lito, nandito ako para sa bakasyon. Tumawa si Manager Zhang at nagtanong, pwede ko bang malaman ang room number mo? Ano ang impormasyon ng check-in mo? Nagulat si Lito. Hindi niya pinansin ang room number at hindi niya alam ang registration information ng kanyang tirahan. Nang makita ang ekspresyon ni Lito, mas kumbinsido si Manager Zhang na nakalusot siya. Inutusan niya ang security, sipain siya. Hindi na kailangan ng seguridad, ako na ang bahala, malamig na pinandilatan ni Sobos Tang si Lito. Nagtaas siya ng manggas at iniabot ang bulaklak na hawak niya kay Manager Zhang. Nginitian niya si Lito, anak, tumanggi kang pakinisin ang sapatos ko kanina, di ba? Kapag natalo na kita, magmamakaawa ka na pakinisin ang sapatos ko. Nag-alinlangan si Manager Zhang, Mr. Tang, hindi ba medyo hindi tama iyon? What's improper about it? If anything happen, I can just pay off for any damages. Hindi ako bingi sa responsibilidad. Manager Zhang, huwag kang masyadong makialam. Si Sobos Tang ay hindi nasisiyahan ngayon. Agad na pinigil ni Manager Zhang ang kanyang dila. Malaki ang impluensya ng pamilyang Tang. Isang hininga mula sa kanila ay maaaring humantong sa kanyang kapahamakan. Hindi siya nang ahas na suwayin si Sobos Tang. Kahit nabugbugin ni Sobos Tang ang taong ito hanggang mamatay, sa kabila ng pagnanais na tumulong, hindi maglalakas loob si Manager Zhang. Tahimik lang siyang nakamasid. Binigyan niya si Lito ng isang nakikiramay na tingin at bumantong hininga. Bata, ang masasabi ko lang ay wala kang swerte. Matapos magpakawala ng malamig na pagngisi, sumuntok si Sobos Tang sa mukha ni Lito. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Lito. No wonder sobrang yabang niya. Nag-practice siya ng Muay Thai. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang kamao ay hinawakan ni Lito. Ah! Si Sobos Tang ay nagpakawala ng desperadong sigaw. Walang kamalay-malay na nagpakawala ng isang sipa, si Lito ay naghatid ng isang roundhouse na sipa, na nagpakawala sa kanya ng mukha una sa sahig kahit na namamaga ang kanyang bibig. Nalukot ang mukha ni Sobos Tang sa gulat at mali siya. Hindi niya inaasahan na haharapin niya ang ganoong kaitigas na pagtutol. Dahil ayaw niyang tanggapin na lang ang pagkatalo na sobrang nakakahiya, tinahol niya ang manager, ano ka ba na nakatayo dyan? May pumapatol sa akin, hindi mo ba siya huhulihin? Sa isang mapanuksong ngiti, tinuya ni Lito, ano ngayon? Maaari kang pumatay ng tao, ngunit walang makakatama sa iyo. Sino ka sa tingin mo, para ilagay mo ang sarili mo sa akin? At most you are only fit to clean my shoes. Matayog ng inisya ni Sobos Tang. Sampal. Bago pa siya matapos magsalita, isang sampal ang dumapo sa kanyang mukha mula kay Lito. Nagalit si Sobos Tang. You dare to hit me. You low-class trash. Sampal.
Isa pang sampal ang damapo sa kanyang mukha. Si Sobostang ay nasa bingit ng sumabog sa galit, mukhang nakamamatay, ngunit walang magawa. Nang makitang malapit nang mawala ang mga bagay, nagmamadaling tinawag ni Manager Zhang ang mga security guard. Boy, itigil mo na ang karahasan mo, kung hindi, masamang kahihinatnan ang haharapin mo. Saway ni Manager Zhang. Pinalibutan ng grupo ng mga security guard si Lito, handang kumilos. Tumigil kayo. Sa sandaling ito, lumitaw sina Linlin Song at Rita. Lumapit si Linlin na may mabagsik na mukha, nagtanong, ano ang nangyayari? Miss. Magalang na sabi ni Manager Zhang, at itinuro si Lito, may nagdulot ng gulo at binugbog si Young Master Tang. Rita. Nang makita ni Sobostang si Rita, tuwang-tuwang dinala sa kanya ni Sobostang ang isang bouquet ng bulaklak, narinig kong pupunta ka para magsaya, ang mga bulaklak na ito ay para sa iyo. Kumunat ang noo ni Rita, malamig na tumugon, hindi na kailangan. Hinailan niya si Linlin sa tabi, paano niya nalaman na nandito ako? Mapaglarong nilabas ni Linlin ang kanyang dila, sayang, nabanggit ko ang pagdating mo sa ating group chat sa klase. Tinapunan siya ni Rita nang walang magawang tingin. Napabuntong hininga si Linlin, hindi ko inaasahan na hindi pa rin susuko si Sobostang sa iyo. Ilang beses mo na siyang tinanggihan. Ang maalab na titig ni Sobostang ay nag-scan sa nakamamanghang pangangatawan ni Rita, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagnanasa. Hinawakan niya ang kanyang palso, sumisigaw, Rita, pwede bang maging girlfriend ko? Nanlamig ang mukha ni Rita, ngunit hindi niya maalis ang kamay nito. Sa sandaling ito, dumating ang walang malasakit na boses ni Lito, bitawan mo siya. Anong binibilang mo? May karapatan ka bang utusan ako? Madilim na ungol ni Sobostang. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Lito ay nagparamdam sa kanya na para siyang natama ng bolt mula sa asul. Si Rita ang asawa ko. Sa tingin mo ba ay may karapatan ako? Napangiti ang bibig ni Lito. Tuwang-tuwang sinabi ni Sobostang, imposible ito. Rita, sabihin mo sa akin na hindi mo kilala ang tauna na ito. Mahinahong sumagot si Rita, tama, may asawa na ako. Nang marinig ito, napaatras si Sobostang, na ang kanyang mga ugat ay mabilis na pumipintig sa kanyang templo. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga profesional na bodyguard mula sa pamilya Tang ang sumugod, Young Master Tang, pasensya na, huli na kaming dumating. Tinitigan ng masama ni Sobostang si Lito at nagutos, bugbugin siya. Ang mga bodyguard na ito ay malalaki at matipuno, bawat suntok ay may dalang daan-daang libra ng puwersa. Hindi. Pumunta si Rita sa harap ni Lito. Sinubukan din ni Linlin na mga tuwiran, lahat tayo ay magkaklase, hindi na kailangang gawing pangit ang mga bagay. Kinusat ni Sobostang ang kanyang mga mata, minisyon si Rita at sinabing, kung gusto mong iligtas ko siya, dapat kang personal na pumunta at humingi ng tawad. Nagbago ang mukha ni Rita. Upang personal na humingi ng paumanhin, alam ng lahat kung ano ang kanyang nilalaro. Kung hindi siya pumayag, gayunpaman, maaaring magdusa si Lito. Sa panahon ng dilema ni Rita, mahinahong sinabi ni Lito, hindi na kailangang pag-isipan. Hayaang kumilos ang iyong mga tauhan. Kung gayon ito ang pumipirma sa iyong death warrant. Malamig na ngumiti si Sobostang, tumango sa kanyang mga bodyguard. Agad na pinalibutan ng grupo ng mga bodyguard si Lito. Napangisi si Lito, hindi nararapat na makipag-away dito. Humanap tayo ng tahimik na lugar. Fine, pick any place. Patay ka pa rin kung nasaan man. Ang bodyguard ay nanunuya kay Lito. Pagkatapos, pumasok si Lito at ang mga bodyguard sa isang lounge. Diyos ko, ano ang dapat nating gawin? Namutla sa pag-aalala ang mukha ni Linlin, hindi siya mabubugbog hanggang mamatay, hindi ba? Hindi masyadong nag-alala si Rita, nasaksihan niya ang mga kakayahan ni Lito noon. Rita, hindi masyadong magaling ang lalaking pinili mo. Ang ginagawa lang niya ay nagyayabang at natatakot ako na baka tuluyan siyang ma-disable, mapangot siyang sabi ni Sobostang. Lumipas ang 5 minuto, kinuyam ni Linlin ang kamay ni Rita, nag-aalala, talagang mapahamak tayo. Hindi naman talaga siya patay, di ba? Hindi nag-alala si Rita noong una, ngunit ang matagal na katahimikan ay nagpakaba rin sa kanya. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng kwarto. Sa pag-aakalang ang mga bodyguard ang lumalabas, naiinip na sinabi ni Sobostang, isang grupo ng mga natalo, nag-aaksaya ng maraming oras. Tama ka, talagang taunan sila, sagot ni Lito na walang pakialam. Agad na nagbago ang mukha ni Sobostang, nakatingin kay Lito na parang nakakita ng multo, ikaw. Ikaw. Pagkatapos, ang grupo ng mga bodyguard ay nagtulong-tulong sa isa't isa, na nakapikit habang naglalakad, na may mga pasa sa bawat mukha.
Tuwang-tuwang pinalakpakan ni Linlin ang kanyang mga kamay, wow, hindi ko nakitang darating iyon. Bagay ka talaga. Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Sobostang, siniko niya ang kanyang mga bodyguard, umalis kayong lahat. Humakbang si Linlin, sige, lahat tayo ay magkaklase dito. Hindi na kailangan ng ganitong karahasan. Paano na ito? Hindi naman tayo madalas magsama-sama. Tatawagin ko lahat ng dati nating kaklase, at magkakaroon tayo ng kasiyahan. Malamig na tumawa si Sobostang, walang problema. Pinandilatan niya si Lito na may madilim na ekspresyon, iniisip sa sarili, dahil hindi kita kayang talunin, sisirain kita gamit ang aking pera.